Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah tatalakayin na nga natin yung pagiging mahimala ng Quran. Natapos na natin Kitabus Sala, alhamdulillah. At yung fasting, mahaba-haba rin yung natalakay natin. Ewan ko may natutunan kayo. Sigurado ka? So ngayon dumating na tayo doon sa wujuhu i'jazil Qur'ani, ang mga anyo ng pagiging mahimala ng Quran. So si Imam Al-Qurtubi, sinabi niya ito ay 10. Pero nga, maaring ito ay magbabago. Depende sa antas ng pag-unawa at values ng mga tao sa paglipas ng panahon sa iba't ibang mga, kumbaga, iba't ibang sibilisasyon. Halimbawa nga niyan dito, sa 10 na ito, na-enumerate na natin ito nung nakaraan. Hindi nababanggit dito yung i'jazul ilmi, yung mga scientific miracles ng Quran. Ibig sabihin, ang iba't ibang mga panahon, ang iba't ibang mga nasyon ng tao ay merong iba't ibang appreciation sa Quran. So ngayon na-appreciate natin na yung Quran ay naglalaman nito ng mga impormasyon, kaalaman na scientifically accurate, na hindi nababanggit nung panahon ni na Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Si Imam Al-Qurtubi, nabuhay siya siguro mga 1200s, ganun. Hindi pa usapin yung i'jazul ilmi. Pero ngayon sa makabagong panahon, alhamdulillah, nalaman ng mga tao na nababanggit sa science na ang bata sa sinapupunan ay dumadaan sa iba't ibang mga antas katulad ng kung paano ito inilarawan sa Quran at mga hadith at iba pang mga bagay. So merong 10 na tinukoy si Imam Al-Qurtubi na ito nga ay kakaiba sa pagkakaakda rito, na hindi ito katulad ng ano pa mang inakda sa wikang Arabic o iba pang wika. Pangalawa, ang paraan ng pagkakalahad dito ay hindi katulad ng anumang pagkakalahad sa wikang Arabic. Pangatlo, ang pagkakapahayag dito ay magkakaugnay. At hindi nga ito, kumbaga, naglalaman ng anumang mga kapintasan na maaring matatagpuan sa anumang inakda ng tao. Apat, napakahusay ng, kumbaga, paraan ng pagkakapahayag dito, kumbaga, grammatically. So kung ihambing nga siya dun sa number 2, kumbaga sa Arabic, merong poetry at merong prose. Yung number 4, ito ay tumutukoy specifically sa siga o sa syntax kung paanong nagsasalita si Allah sa Quran, na hindi ito katulad ng paraan kung paanong nagsasalita ang tao. Ikalima, mahimala na ang Quran ay ipinahayag sa isang tao na hindi marunong bumasa o sumulat. Kaya imposibleng siya ang may akda nito. Imposibleng si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang may akda ng Quran. At pang-anim, natutupad ang mga propesiya rito. Ang ilan dito ay nangyari sa panahon pa lamang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang iba syempre maaaring mangyari pagalipas niya, na dito sa pang-anim, tinutukoy dito yung ilang mga ipinangako ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung pang-7, ang kaganapan ng mga propesiya naman na tinukoy sa hinaharap, na mangyayari sa hinaharap. Pang-8, ang Quran ay naglalaman ng mga kaalaman tungkol sa kung ano ang masama at mabuti, makakasama o makakabuti sa tao, na imposibleng malalaman ng tao gamit ang kanyang talino lang. Number 9,
Napakarami nitong nilalaman na mga kaalaman at karunungan na hindi matatagpuan sa ano pa mang aklat na sinulat ng tao. At number 10, ang Quran ay walang salungatan. Aklat na walang salungatan. Alhamdulillah. So isa-isahin natin ang mga ito. Inshallah. So wujuhu ijazil Quran, 10. Ang mga anyo ng pagiging mahimala ng Quran ay 10. So una, an-nadmu al-badi'u al-mukhalifu likulli nadmin ma'hudin fi lisanil Arab wa fi gayriha. Na ang Quran daw sa pagkakaakda rito, ito raw ay hindi katulad ng ano pamang uri ng akda na nalalaman sa wikang Arabic o sa iba pang mga wika. Na-related itong number 1, number 2, at saka yung number 4. Related ito lahat. Lahat ng ito ay may kinalaman sa literary na himala ng Quran. O pati number 3 na rin, may kinalaman na rin yun doon. Pero madi-distinguish itong number 1 doon sa iba pa. Yung nadmul badi al-mukhalif likulli nadmin ma'hud fi lisanil Arab wa fi gayriha, na ang pagkakaakda sa Quran ay hindi katulad ng pagkakaakda ng anumang mga inakda sa wikang Arabic. Kumbaga sa paraan na kung sa number 2, hindi nga ito poetry at hindi rin ito prose. At number 4, yung kumbaga yung siga at yung siyaka, yung context kumbaga ng kung paanong nagsasalita si Allah sa Quran. Sa number 1, maaari nating may bibigay na example. Ang Quran, kung pakikinggan ng tao, malalaman niya na ito ay iba sa normal na salita ng tao. Kahit yung tao na hindi marunong mag-Arabic. Oo, merong mga peking Quran, mga akda sa wikang Arabic na binabasa na katulad ng Quran, pero mararamdaman ng tao, lalo na Muslim, na magkaiba ang dalawang akda na ito. Na ang isa ay tunay at ang isa ay peke. So ito yung tinutukoy dito sa number 1, na makikilala ng tao ang pinagkaiba ng Quran sa iba pang mga wika. Na ito ay kakaiba, o hindi lang sa iba pang wika, kahit sa wikang Arabic, iba ang, kumbaga, yung epekto ng Quran sa nakikinig. Yung number 2, ito ay sinabi, wa minha al-uslubul mukhalifu li jami'i asalibil Arab. Ito raw ay ipinahayag sa estilo na hindi nakikilala sa paraan ng pananalita ng mga Arabo. So ang literature, ang panitikan, inahati ito sa dalawa. Poetry at prose. Poetry yung mga tula at prose yung basta yung normal lang na pananalita. Ang Quran, hindi ito poetry at hindi rin ito prose. So ang Quran, ito ay mayroong sariling kumbaga uri ng literature at ito yung Quran. Yun siya mismo. Kaya nga kabilang sa himala ng Quran o hamon ng Quran, kabilang sa hamon ng Quran, na kung meron mang tao ang mag-aakda ng anumang bagay o anumang akda at masasabi niya o inaangkin niya na matatapatan nito ang Quran. So dapat ang kanyang akda ay hindi prose, hindi poetry at syempre hindi katulad ng Quran. Yung iba kasi ginaya lang nila ang tono ng Quran, ginaya nila ang tono kung paano binabasa ang Quran, pero walang saysay ang kanilang pag-aangkin na yon. Gumawa sila ng isang akda na hindi Quran
o hindi prose at hindi rin naman poetry. Kumbaga, gumawa sila ng katulad ng Quran. Actually, tinutukoy doon, katulad ng Quran, hindi lang sa tunog nito, ang sinasabi ni Allah na hamon niya, fa'tu bisuratim min mithlihi, magpalabas kayo ng sura na katulad ng sura nito, anumang kabanata nito. Magpalabas sila ng anumang kabanata na nagtataglay ng 10, lahat na ito, 10 mga katangian, mahimalang katangian ng Quran. Okay, hindi lang sa tunog Quran, yun lang, at sinasabi nila na nadapatan nila ang Quran. Hindi ganun. Marami pang iba pang mahimalang aspeto ng Quran na hindi binabanggit dito. Dahil nga, ito'y nakakabisado ng napakaraming tao. Sinong gago na lumikha ng peking Quran ang nagawa nila na makabisado ng kahit sino ang akda nila? Diba? Wala. Kahit sila, hindi nila kabisado nga inakda nila eh. So, hindi talaga nila matatapatan ng Quran. Number 3, so ito raw ay وَمِنْهَا الْجَزَالَةُ الَّتِي لَا تَصِحُّ مِنْ مَخْلُوقٍ بِحَالٍ. Ito raw ay mayroong jazala. So meron itong kaayusan sa mga nilalaman nito na imposibleng ito ay nilikha ng sino man na nilikha lamang. Kumbaga, napaka perpekto ng grammar nito, napaka-perpekto ng mga pananalita dito, o napakahusay, at walang sino mang tao ang nagsasalita ng katulad ng kung paanong nagsasalita si Allah sa Quran. At ito na yung number 4 din. Number 4, at-tasarruf fi lisanil Arab ala wajhin la yastaqillu bihi Arabiyyun hatta yaka'a minhum al-ittifaq min jami'ihim ala isabatihi fi wad'i kulli kalimatin wa harfin mawdi'ah. So nga, yung paraan na nagsasalita si Allah sa Quran ay hindi paraan ng pagsasalita ng sino mang Arabo. O kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya ganoon magsalita. Na, kumbaga, na bigyan na natin yung halimbawa dito. Yung Quran, nauunawaan ito ng mga ng mga Arabo, nauunawaan ito ng mga Arabo. Pero ang mga salita rito, ang marami sa mga salita rito ay mga salita na hindi nila palaging ginagamit. Pero nang nabanggit sa Quran, naintindihan nila agad ang kahulugan nito. Halimbawa na lang yung salitang Quran. Ang pagbasa, ang madalas na noun na ginagamit ng mga Arabo sa pagbasa, kira'ah. Hindi Quran. Pero narinig nila yung salitang Quran, naintindihan nila na yun ay pagbasa rin, recitation. Naintindihan nila na yun din ang kahulugan. Naintindihan nila na yun din ang kahulugan. Na para bang sa Quran, nababanggit na reserve yung mga, o nagamit yung mga nakareserbang mga salita na bihirang magamit ng mga Arabo pero daw unawaan ng mga Arabo kung ano ang gamit. Kaya nga napaka-eloquent, napaka-tatas ng grammar sa Quran na imposibleng imposibleng salita lang ito ng tao. At yun din, hindi lang sa choice of words, maging sa siga o sa syntax ng mga salita sa Quran, sa bawat ayah, ang sentences dito at mga parirala dito, mga pangungusap dito, ay nasa siga o syntax na kakaiba. Nasa siga o syntax na kakaiba. Number 5, al-ikhbaru anil umuri allati taqaddamat fi awwalid dunya ila waqti nuzulihi min ummiyinan ma kana yatlu min qablihi min kitabin wala yakhuttuhu bi yaminihi
So itong Quran daw ay nagpapahayag ng mga bagay-bagay na nangyari noon. Mga bagay-bagay na nangyari noon. At ito ay pinahayag sa isang tao na ummi, na ibig sabihin hindi marunong bumasa at sumulat, na ang tao na ito syempre hindi naman siya nakapagbasa ng kahit anong aklat. Kasi hindi nga siya marunong magbasa. So paano niya malalaman ang mga bagay na yon at makakapag-akda ng Quran na nagbabanggit sa mga nangyari sa mga bagay-bagay na nangyari nung nakaraan, lalong-lalo na. Kaya nga, sinasabi ng mga scholar ng Quran, nilalaman nito 1/3 kaisahan ni Allah, 1/3 batas at 1/3 mga kwento, lalong-lalo na tungkol sa naunang mga tao. Si mga nababanggit doon ng mga propeta, lalong-lalo na yung mga propetang Arabo, na hindi naman nababanggit sa Bible, lalong-lalo na. Si Nahud, si Saleh, at si Shu'aib, kilala sila ng Quraysh. At laman ng mga, kumbaga, kwentong bayan o mga alamat ng Quraysh ang tungkol sa kanila. Kilala sila. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun nga nung ipinahayag sa kanyang Quran, hindi naman nila narinig kahit kailan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsalita tungkol sa mga tao na ito, kanilang mga nasyon. At hindi rin naman nakilala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tao na palabasa o kaya nag-aral siya tungkol sa mga bagay na ito. Kaya walang ibang dahilan na malaman ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ba na lamang ng mga ito ay ipinahayag sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, nung ipinahayag yung Quran at nangangaral na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sabi ng Quraysh tungkol sa Quran, asatirul awwalin. Asatir, ibig sabihin mga alamat. Awwalin, sinauna. Sabi nila, ito raw ay mga alamat na sinauna. Kasi ang tinutukoy dito nila na asatirul awwalin, yung mga kwento ng mga nakalipas na mga tao at nakalipas na mga nasyon na naririnig nilang binabasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Quran. Kasi sabi nila, minamaliit nila, pero ang totoo niyan, nagtataka rin sila. Paanong nalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga asatirul awwalin na yun, mga sinaunang alamat. Gayong hindi naman siya palabasa o hindi naman siya palakwento tungkol sa bagay na yun. So bakit ngayon sa Quran ay naipahayag ang mga bagay na ito? So nga, imposibleng nalaman niya lang ito at imposibleng isusulat niya ito sa pamagitan ng kanyang kamay. Kasi hindi naman siya marunong magsulat. So nga, فَأَخْبَرَ بِمَا كَانَ مِنْ قَصَصِ الْأَنْبِيَاءِ مَعَ أُمَمِهِمْ. Sa Quran, nababanggit ang kwento tungkol sa mga propeta at kanilang mga nasyon. وَالْقُرُونِ الْخَالِيَةِ فِي دَهْرِهَا. At gayon din, nababanggit sa Quran ang tungkol sa mga henerasyon na lumipas mula sa kauna-unahang panahon. وَذَكَرَ مَا سَأَلَهُ ahlul kitabi anhu. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasasagot niya yung tinatanong sa kanya ng ahlul kitab, ng mga Hudyo at mga Kristiyano. Gayong wala namang alam si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa doktrina ng mga Hudyo at ng mga Kristiyano. Wa tahudduhu bihi min qisasi ahlil kahf. At kabilang dito yung kwento ng mga bata doon sa Suratul Kahf na nababanggit sa Suratul Kahf. Na si Allah, binanggit niya yung tungkol doon sa mga bata doon sa Suratul Kahf. Wala yun sa Bible actually. Wala yun sa Bible. Pero kabilang yun doon sa mga kwentong bayan ng mga Kristiyano. So bukod dun sa Ashabul Kahf o Ahlul Kahf, wa sya'nu Musa wal Khidir alayhimus salam. So yung tungkol kina Musa at Khidir, yun ay nababanggit din sa katuruan ng mga Hudyo at mga Kristiyano. Pero syempre maaring hindi na natin yan naririnig sa mga Kristiyano sa panahon natin ngayon kasi
Actually, ang version ng Christianity na dumating sa Pilipinas, Western Christianity, hindi yung Orthodox Christianity na meron sa Palestine, na meron sa mga bansang Arabo. At gayon din, Wahali Dhul Qarnayn, sa nababanggit sa Quran ng tungkol kay Dhul Qarnayn, na actually pinaniniwalaan din ng mga Hudyo. At actually, mga Hudyo, meron din silang version ng kwento ng Ya'juj wa Ma'juj. Meron din silang version ng kwento ng Ya'juj wa Ma'juj. Pero siyempre, doon sa kwento nila, sila yung bida, yung mga Hudyo. Nga, faja'ahum wa huwa ummiyun min ummatin ummiya. At dumating nga ang mga Hudyo at mga Kristiyano, na actually nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakikilala na sila ay maaalam, kumbaga, nagpapahalaga sila sa sining, sa engineering o iba't ibang mga siyensya. Pero nung dumating sila sa propeta na hindi marunong bumasa at sumulat, mula sa nasyon na hindi marunong bumasa at sumulat, nagtataka sila. Paano niya nalaman, paano ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalaman ang mga bagay na yun? Laysa laha bidhalika ilmun bima arafu min al-kutubis salifa sihatahu fatahakkaku sidkahu. So, nalaman nila o kumbaga na-experience nila na alam ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga bagay na yun ayon sa kung ano yung nasusulat sa mga aklat ng mga Hudyo at mga Kristiyano na hindi naman niya nabasa ang mga aklat na yun. Na yun nga, tuwing may tinatanong sila, nasasagot ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng tamang sagot. Ngayon sinabi rito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay ummi min ummatin ummiya. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay ummi, hindi marunong bumasa at sumulat, mula sa umma na hindi marunong bumasa at sumulat. At ito talaga ang kalagayan ng mga Arabo noong unang panahon. Bihira sa kanilang marunong bumasa at sumulat. Bihira sa kanila. Actually, sa mga Arabo, di ba, hindi nga nila tinatandaan yung mga bilang ng mga taon. Pinapangalanan nila yung mga taon. Kaya nga yung taon na pinanganak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinatawag lang nila itong Amul Fil, ang taon ng pagsalakay ng mga elepante. At actually, nung unang panahon din, kahit yung mathematics, ang mga Arabo, wala silang number. Ang ibig sabihin ng number, yung symbol, 1, 2, 3, 4, 5, walang ganun. Ang mga numbers, isinusulat nila sa pangalan ng number. Intindihan nyo? Ang sinusulat nila, letters, hindi number. Bawa, 100. Susulat nila yung 100. O-N-E, H-U-N-D-R-E. Di gano'n nila yun, isinusulat. Walang symbol. Nagkaroon ng symbol para doon, later on na, nung pagkalipas na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung lumaganap na yung mga Muslim, at lalo na nung nakarating sila ng India, at doon na nga nag-merge yung mathematics ng mga Muslim at ng mga taga-India at na-produce yung Hindu-Arabic numerals. Yung number na ginagamit natin ngayon sa English. Yung Hindu-Arabic numerals na ginagamit natin sa English. At nadagdag nga doon ang pinakamahalagang number sa lahat. Anong pinakamahalagang number sa lahat ng number? Zero. Mga Muslim ang nakaimbento ng zero. Kasi kung walang zero, hindi mabubuo ang decimal system. Diba? Halimbawa, para ma-appreciate nyo yung halaga ng zero, balikan natin yung Roman numerals, diba? Paano kayo mag-a-add ng 3 plus 4 ng Roman numerals? Di ba ang hirap? Kung sa decimal, ang dali. Kahit gaano pa kalaking number yan. Dahil sa zero, dahil do sa tinatawag na place value, ones, tens, tapos yung mga point na ng mga sa numbers,
Lahat yun ay naging posible dahil sa zero. Dahil sa zero. So yun ang pinakamahalagang numero. At actually, yung mga numbers talaga na ginagamit noon, yung numbers ngayon na ginagamit sa English. At lumaganap siya lalong-lalo na doon sa Spain. Kasi Muslim naman yung mga tao doon. Sinakop lang siya ng mga Kastila. Yung mga Arabic na numbers, alam bang yan, ganyan. Yan yung Arabic talaga na number. Yan. Yan talaga. Yun nga lang, yung mga Muslim, lalo na sa North Africa, may iba silang number na ginagamit. Yung yung number na nakikilala natin ngayon bilang Arabic. Pero actually, yan, Hindu-Arabic numbers din yung tawag dyan. Okay? Actually, kung gagamitin mo yan, susulat ka, o may kausap kang Arabo, kukwentahin mo, may binenta ka sa kanya, kukwentahin mo, magkano, papakita mo sa kanya. Alam din nila yan, nakikilala nila yan, kasi ginagamit din yan talaga ng mga Arabo. Ginagamit din talaga yan ng mga Arabo. At actually, isang malaking proof niyan, yung bilang ng mga Arabo, yung numbers paano ba magsulat sa Arabic ng letters? Right to left. Pero ang numbers, left to right pa rin. Ang numbers, left to right pa rin. Kasi sila naman nagpasimula talaga nun Kaya naging left to right pa rin yung numbers hanggang sa panahon natin ngayon. So ito yung tinutukoy na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ummi min ummatin ummiya. So, talagang hindi sila marunong bumasa at sumulat nung unang panahon. Pero actually hindi ito kapintasan. Hindi ito kapintasan. Sinadya ni Allah na ang Quran ay ipapahayag sa isang tao mula sa mga tao na hindi marunong bumasa at sumulat. Kasi, di ba, nagawa na siguro sa school yun, yung may eksperimento, di ba? O laro. May pila yung mga bata. Tapos, may sasabihin yung teacher sa unang bata. Tapos, sasabihin nyo ng bata sa susunod na bata, pagpapasapasahan nila yun. Pagdating sa dulo, iba na yung sinabi ng bata sa dulo. Nabago na. Ngayon, tatawanan nyo ng mga tao, sasabihin nila, yun ay patunay na wala raw silbi yung oral tradition. Kasi nababago kada pasa nababago. Pero actually, nangyayari yun sa ganon, kasi yung mga bata na yun, hindi sila sanay magkabisado. Halimbawa, sasabihin ng teacher, ipasa mo sa bata ito. 9. Yung sequence ng numbers, halimbawa, sequence ng numbers yung papakabisaduhin. Ipapakabisado. 9, 11, 15, 17, 19. Kung yung bata, hindi sanay magkabisado, wala, makakalimutan yun. Pagdating sa dulo, iba na yun. Baka may nasingit ng negative 5 sa dulong bata. Kasi hindi sila sanay magkabisado. Pero itong umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalo na yung naunang henerasyon ng mga Muslim, hindi sila nagsusulat. Ang ginagawa nila, kinakabisado lang nila ng kinakabisado yung mga bagay-bagay. Mahuhusay sila magkabisado, kaya yan, mahuhusay sila magkabisado. Kaya yung Quran, actually yung Quran, ang marami sa mga sahaba na kabisado nila yung Quran, marinig lang nila ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sala. Okay? Kasi sanay silang ganun. May marinig silang tula, may narinig silang nagre-recite ng tula. Pagkatapos nung tao na yun mag-recite ng tula, uuwi na yun doon sa bayan nila. I-recite din niya yung mismong tula na narinig niya, eksaktong-eksakto. So yung pagiging ummi ng umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi kapintasan. Yun ay, kumbaga, specialization nila. O hindi sila marunong magsulat, di marunong magbasa, kasi magaling naman sila magkabisado. Magaling sila magkabisado, alhamdulillah. So yung mga bagay na to, di ba? Maliit na bagay, pero mas na-appreciate natin ang Quran, alhamdulillah, lalong-lalo na ngayon parating na ang Ramadan na buwan ng Quran. So tutuloy natin ito, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.